Sa isang liblib na baryo sa gilid ng malawak na bukirin, nakatira si Renato, isang payak na magsasaka na kilala ng lahat hindi dahil sa kanyang kasipagan, kundi dahil sa kanyang kakaibang alaga. Sa gitna ng mga malulusog at matatabang kalabaw ng ibang magsasaka, ang kay Renato ay kakaiba, payat, halos butot balat, at tila laging pagod kahit hindi pa nagsisimula ang araw. Tuwing umaga, habang ang ibang magsasaka ay abala sa pag-aararo gamit ang kanilang malalakas na kalabaw, si Renato naman ay dahan-dahang naglalakad sa kanyang maliit na lupain, akay ang kanyang payat na alaga na pinangalanan niyang si Bato. Sa bawat hakbang nito, tila ba hirap na hirap ang hayop at ang tunog ng kanyang paghinga ay parang bulong ng hangin sa gabi. Dahil dito, si Renato ay madalas pagtawanan. "Renato, bakit hindi mo na lang ibenta ang kalabaw mong yan?" Sigaw ng isa sa mga kapitbahay niya habang nagtatawanan ng iba. Mas malakas pa ang kambing kaysa dyan. Ngunit hindi kailanman sumagot si Renato. Ngumingiti lamang siya at ipinagpapatuloy ang kanyang gawain. Sa kabila ng pangungutya, hindi niya kailanman iniwan si Bato. Hindi alam ng mga tao sa baryo na may lihim na dahilan kung bakit hindi niya pinababayaan ang kalabaw. Isang gabi, ilang buwan na ang nakalipas, habang pauwi si Renato mula sa bukid, napansin niyang tila may kakaibang liwanag sa kanyang lupain. Hindi ito tulad ng ilaw ng lampara o buwan. Ito'y mapusyaw na berde at tila sumasayaw sa hangin. Lumapit siya, dala ang kanyang lampara, at doon niya nakita ang isang maliit na nilalang, isang duwende, na nakaupo sa isang malaking bato sa gitna ng kanyang sakahan. Hindi siya natakot. Sa halip, tumigil siya at tahimik na pinagmasdan ng nilalang. "Bakit hindi ka natatakot?" tanong ng duwende sa isang manipis ngunit malinaw na tinig. "Dahil wala kang ginagawang masama," sagot ni Renato. "At ang lupang ito ay para sa lahat, tao man o hindi." Napangiti ang duwende. Sa sandaling iyon, may nabuo na ugnayan sa pagitan nila. "Ang lupang ito," sabi ng duwende, "ay may itinatagong kayamanan, ngunit hindi ito basta-basta ibinibigay. Tanging ang may malinis na puso at tunay na malasakit ang karapat-dapat." Hindi agad naniwala si Renato. Ngunit sa halip na magtanong, inalok niya ang duwende ng kaunting pagkain mula sa kanyang baon, isang simpleng kanin at tuyo. Tinanggap ito ng duwende at mula noon, gabi-gabi na itong nagpapakita sa kanyang bukid. Lumipas ang mga araw at unti-unting nagtiwala ang duwende kay Renato. Isang gabi, habang nakaupo sila sa gilid ng bukirin, sinabi ng duwende, "Bibigyan kita ng tagapagbantay, ngunit tandaan mo, huwag mo itong pababayaan kahit papagtawanan ka ng buong mundo." Kinabukasan, natagpuan ni Renato si Bato, isang payat na kalabaw na tila naligaw sa kanyang lupain. Sa una, inakala niyang isa lamang itong ordinaryong hayop, ngunit nang haplusin niya ito, may kakaibang init siyang naramdaman. Parang may buhay na higit pa sa nakikita ng mata. Mula noon, hindi na niya iniwan si Bato. Hindi niya alam na ang payat na kalabaw na iyon ay hindi lamang basta hayop. Ito ang bantay ng isang lihim na kayamanan na nakabaon sa ilalim ng kanyang sakahan. At ang kayamanang iyon ay magbabago sa kanyang kapalaran magpakailanman. Ngunit sa ngayon, si Renato ay isa pa ring simpleng magsasaka sa paningin ng lahat. Isang lalaking pinagtatawanan, isang lalaking minamaliit, isang lalaking walang alam mundo na siya pala ang piniling tagapag-ingat ng isang lihim na kayamanan. At sa likod ng kanyang katahimikan, unti-unting nagsisimula ang isang kwento na magpapabago sa kanyang buhay at sa buong baryo. Sa paglipas ng mga araw, nanatiling tahimik ang buhay ni Renato sa paningin ng kanyang mga kapitbahay. Araw-araw, pareho lamang ang kanilang nakikita, isang payat na kalabaw at isang magsasakang tila walang pag-asa.
Ngunit sa likod ng simpleng anyo ng kanyang buhay, may unti-unting nabubuo na lihim na hindi pa handang maunawaan ng iba. Tuwing dapit hapon, kapag ang araw ay papalubog na at ang mga ibon ay nagsisimula ng magbalik sa kanilang mga pugad, nagsisimula ang kakaibang pagbabago sa bukirin ni Renato. Ang lupaing tila tuyot at walang sigla sa umaga ay nagiging banayad ang galaw, parang humihinga, parang may sariling buhay. Isang gabi, habang pinapakain ni Renato si Bato, napansin niyang tila may kakaibang kilos ang kanyang alaga. Hindi ito tulad ng karaniwang pagnganganga ng kalabaw. Ang mga mata nito ay tila kumikislap sa dilim at ang mga paa nito ay dahan-dahang tumatapak sa lupa na parang may hinahanap. Sumunod si Renato. Sa gitna ng kanyang sakahan, huminto si Bato. Dahan-dahan nitong ibinaba ang ulo at sinimulang hukayin ang lupa gamit ang kanyang sungay. Hindi malakas ang pagkakahukay. Banayad, tila ba may pag-iingat. Bato, mahina niyang tawag. Ngunit hindi tumigil ang kalabaw. Sa bawat pagtama ng sungay nito sa lupa, may kakaibang tunog na sumasabay. Hindi tunog ng bato o kahoy, kundi parang metal na matagal nang nakabaon. Biglang lumitaw ang duwende sa kanyang tabi, tulad ng dati. Walang ingay, walang babala. Panahon na, sabi nito. Napatingin si Renato. Panahon na para saan? Ngumiti ang duwende. Upang makita mo ang katotohanan ng lupang iyong inaalagaan. Sa isang kumpas ng kamay ng duwende, lumiwanag ang paligid. Hindi ito ilaw ng apoy o buwan, kundi isang malambot na liwanag na tila nagmumula mismo sa lupa. At doon, sa ilalim ng hinukay ni Bato, unti-unting lumitaw ang isang kahon. Lumang-luma, balot ng lupa at ugat ng halaman. Lumuhod si Renato, nanginginig ang kamay habang hinahawi ang lupa sa ibabaw nito. Buksan mo, utos ng duwende. Nag-atubili siya sandali. Ngunit nang maramdaman niya ang presensya ni Bato sa kanyang likuran, tahimik ngunit tila nagbabantay, dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob nito ay hindi ginto o alahas ang una niyang nakita, kundi mga lumang barya, makikintab sa kabila ng edad, may kakaibang ukit na hindi niya pa kailanman nakita. Sa ilalim ng mga ito ay may ilang pirasong ginto, ngunit hindi iyon ang tunay na pumukaw sa kanyang pansin. Sa pinakailalim ay may isang maliit na sisidlan, gawa sa tila sinaunang kahoy. May ukit na kahawig ng mga simbolo sa katawan ng duwende. Ano ito? Tanong ni Renato. Hindi lahat ng kayamanan ay nakikita sa halaga ng pera, sagot ng duwende. Ang sisidlang iyan ay naglalaman ng lakas ng lupa, isang biyayang magpapayabong sa iyong sakahan. Hindi agad nakaimik si Renato. Ang kanyang puso ay mabilis ang tibok, hindi dahil sa kasakiman, kundi sa bigat ng responsibilidad na kanyang nararamdaman. Bakit ako? Tanong niya. Marami namang mas karapat dapat kaysa sa akin. Tumingin ang duwende sa kanya, seryoso ang muka. Dahil hindi mo hinanap ang kayamanang ito at hindi mo rin hinusgahan ang anyo ng iyong alaga. Napayuko si Renato. Sa likuran niya, si Bato ay tahimik lamang, ngunit presensya nito ay tila mas matatag kaysa dati. Parang hindi na isang payat na hayop, kundi isang tunay na tagapagbantay. Ngunit tandaan mo, dagdag ng duwende, ang kayamanang ito ay hindi para sa pansariling kapritsyo. Ito ay para sa pag-unlad ng iyong buhay at ng mga taong nakapaligid sa iyo. Dahan-dahang isinara ni Renato ang kahon. Hindi ko ito gagamitin para sa sarili lamang, sabi niya. Ngumiti ang duwende. Alam ko. Sa gabing iyon, ibinalik nila ang kahon sa ilalim ng lupa, ngunit hindi na ito tulad ng dati. Sa tulong ng sisidlan, ang lupaing iyon ay nagsimulang magbago. Kinabukasan, nang muling magtrabaho si Renato sa kanyang bukid, may kakaiba siyang napansin. Ang lupa ay mas malambot. Ang mga pananim na dati mabagal tumubo
ay tila biglang sumigla. At si Bato, ang payat na kalabaw, ay tila hindi na ganoon kahina. Ngunit sa mata ng ibang tao, wala pa ring nagbago. Patuloy pa rin ang kanilang pangungutya. Patuloy pa rin ang kanilang pagtawa. Hindi nila alam na sa ilalim ng lupang kanilang minamaliit, may isang lihim na unti-unting nagbubukas. Isang lihim na magpapabago hindi lamang sa buhay ni Renato, kundi sa kapalaran ng buong baryo. At ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang payat na kalabaw na hindi niya kailanman pinabayaan. Makalipas ang ilang linggo, nagsimulang mapansin ng mga tao sa baryo ang unti-unting pagbabago sa sakahan ni Renato. Dati tuyot at matigas ang lupa roon, ngunit ngayoy tila naging buhay, malambot, mamasa-masa at puno ng sigla. Ang mga pananim na itinanim niya ay mabilis tumubo. Ang mga palay ay mas luntian kaysa sa karaniwan at ang mga gulay ay mas matataba at masariwa. Sa bawat araw na lumilipas, lalong nagiging kakaiba ang kanyang ani. Ngunit higit sa lahat, ang pinakamalaking pagbabago ay si Bato. Bagamat payat pa rin ang anyo nito, hindi na ito mukhang mahina. Ang kanyang galaw ay mas matatag at ang kanyang mga mata ay tila mas maliwanag. Parang may lihim na lakas na hindi maipaliwanag. Isang umaga, habang si Renato ay abala sa pagdidilig, napadaan ang kanyang kapitbahay na si Mang Tino, isang magsasakang kilala sa baryo dahil sa kanyang malalawak na lupain at matatabang kalabaw. Huminto ito at napatingin sa bukid ni Renato. "Renato," tawag nito, "kunot ang noo. Anong ginagawa mo sa lupa mo?" Napalingon si Renato. "Wala naman po, Mang Tino. Katulad lang ng dati." Lumapit ang matanda at yumuko, hinawakan ang lupa. Ilang sandali itong tumahimik, saka tumingin kay Renato na may halong pagtataka at pagdududa. "Hindi ito ordinaryo," sabi niya. "Parang pinagyaman ang lupa mo." Ngumiti lamang si Renato. "Siguro po, sinuwerte lang." Ngunit hindi kumbinsido si Mang Tino. Sa isip niya, walang ganitong klasing swerte sa pagsasaka. Simula noon, nagsimulang kumalat ang usapan sa baryo. May kakaiba kay Renato. Hindi normal ang ani niya. Baka may tinatagong sikreto. Ang dating pagtawa ay napalitan ng bulungan. At ang bulungan ay naging pagdududa. Isang gabi, habang tahimik ang buong baryo, muling nagpakita ang duwende kay Renato sa gitna ng kanyang bukirin. "Tumadami na ang nakakapansin," sabi nito. Tumango si Renato. "Nararamdaman ko po, hindi na tulad ng dati." "Takot ka ba?" tanong ng duwende. Saglit siyang natahimik. "Hindi po takot, pero nag-aalala." "Natural lamang iyon," sagot ng duwende. "Kapag ang biyaya ay nagsimulang umusbong, kasunod nito ang mata ng inggit." Napatingin si Renato kay Bato na nakatayo sa tabi niya. "Ano po ang dapat kong gawin?" Lumapit ang duwende at tumingin sa kanya ng diretsyo. "Panatilihin mo ang iyong puso. Huwag mong hayaang mabago ka ng kayamanan." Tumango si Renato. "Hindi po ako magbabago." "Hindi sapat ang salita," sagot ng duwende. "Darating ang araw na susubukin ka." Sa mga sumunod na araw, mas lalong umunlad ang ani ni Renato. Hindi lamang sapat para sa kanyang pamilya, may sobra pa siyang naibabahagi sa iba. Nagsimula siyang magbigay ng bigas sa mga kapitbahay na kulang sa pagkain. Nag-alok din siya ng tulong sa mga magsasakang hirap sa kanilang ani. Ngunit hindi lahat ay natuwa. Si Mang Tino, na dating pinakamayaman sa baryo pagdating sa ani, ay nagsimulang makaramdam ng inggit. "Hindi tama ito," bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang bukid ni Renato mula sa malayo. May tinatago siyang hindi niya sinasabi. Isang gabi, habang ang lahat ay natutulog, palihim siyang nagtungo sa bukirin ni Renato. Tahimik ang paligid. Tanging ang hangin at ang tunog ng mga dahon ang maririnig.
Ngunit hindi niya alam, may nagbabantay. Sa dilim, si Bato ay nakatayo, tahimik ngunit alerto. Nang tuluyang makapasok si Mang Tino sa gitna ng bukirin, biglang umihip ang malamig na hangin. Ang lupa ay tila bahagyang gumalaw at ang mga anino ay naging mas makapal. "Ano ito?" bulong niya, nanginginig. At mula sa likod niya, naramdaman niya ang presensya ng isang bagay, hindi tao, hindi hayop. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mga mata ay napako kay Bato. Ngunit sa gabing iyon, ang payat na kalabaw ay hindi na mukhang mahina. Sa halip, ito'y tila mas malaki, mas mabigat ang presensya, at ang mga mata nito ay nagliliwanag sa dilim. Hindi ito gumalaw, ngunit sapat na ang itsura nito upang magdulot ng matinding takot. Napaatras si Mang Tino. Hindi ito normal. Sa takot, tumakbo siya palabas ng bukirin ni Renato, hindi na lumingon pa. Kinabukasan, kumalat ang balita. May multo sa bukid ni Renato. May bantay na hindi tao. Ang mga bulungan ay naging takot. At ang takot ay naging respeto. Mula sa isang lalaking pinagtatawanan, si Renato ay unti-unting nagiging isang misteryo sa baryo. Isang taong may kapangyarihang hindi maipaliwanag. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siyang tahimik. Hindi niya ipinagmalaki ang kanyang biyaya. Hindi niya ipinakita ang kanyang lihim. At sa likod ng kanyang simpleng pamumuhay, patuloy na lumalalim ang ugnayan niya sa mahiwagang puwersang nagbabantay sa kanyang lupain. Ngunit hindi pa tapos ang pagsubok, sapagkat sa bawat kayamanang natatagpuan, may kapalit itong panganib. At sa malayo, may mga matang nagmamasid, mga matang hindi natatakot sa duwende at hindi natitinag sa bantay na kalabaw. Mga matang handang agawin ang lihim na kayamanan ni Renato. Hindi nagtagal, ang mga usap-usapan sa baryo ay umabot lampas sa hangganan nito. Ang kwento tungkol sa kakaibang ani ni Renato, sa mahiwagang bukid at sa bantay na tila hindi ordinaryong hayop ay kumalat sa mga karatig na lugar. Sa isang liblib na kubo sa gilid ng kagubatan, may isang lalaking tahimik na nakikinig sa mga balita. Siya ay si Salveo, isang kilalang manghihilot sa araw, ngunit sa dilim ay isang taong may malalim na kaalaman sa mga bagay na hindi nakikita ng karaniwang mata. Isang kalabaw na bantay, at lupang hindi nauubusan ng biyaya. Bulong niya habang pinagmamasdan ng apoy sa kanyang harapan. Hindi ito basta-basta. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Hindi ito paghanga, kundi pagnanasa. Kung totoo man ang sinasabi nila, may nakabaon doon. Dagdag pa niya. Sa isip ni Salveo, ang mga ganitong kwento ay hindi katang-isip. Alam niya na sa mga lupang pinagpapala ng mga nilalang sa ilalim ng lupa, madalas ay may itinatagong yaman. Mga bagay na hindi lamang pera ang halaga, kundi kapangyarihan. At iyon ang nais niyang makuha. Samantala, sa baryo, nananatiling payapa ang araw ni Renato. Tulad ng dati, siya ay nagtatrabaho sa bukid kasama si Bato. Ngunit sa kabila ng katahimikan, may kung anong kakaiba sa hangin. Isang pakiramdam na tila may nagmamasid. Hindi niya ito maipaliwanag, ngunit ramdam niya ito. Bato. Mahina niyang sambit habang hinahaplos ang ulo ng kalabaw. Tumango ang hayop, tila ba nauunawaan ang kanyang nararamdaman. Nang gabing iyon, muling nagpakita ang duwende. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ngumiti. May paparating, seryoso nitong sabi. Napatingin si Renato. Sino po? Isang taong hindi natatakot sa amin, sagot ng duwende, at hindi rin niya igagalang ang balanse ng lupa. Naramdaman ni Renato ang bigat ng mga salitang iyon. Ano po ang ibig sabihin niyo? Lumapit ang duwende at tumingin sa paligid, parang sinusuri ang hangin. May mga taong kayang pumasok sa mundong hindi para sa kanila, paliwanag nito.
At kapag ginawa nila iyon, hindi lamang kayamanan ang kanilang kinukuha, kundi pati ang kapayapaan ng lugar. Tahimik si Renato. "Handa ka ba?" tanong ng duwende. Saglit siyang napaisip. Hindi siya mandirigma. Isa lamang siyang magsasaka. Ngunit ang lupang ito, ang alagang si Bato, at ang biyayang ipinagkaloob sa kanya, hindi niya kayang basta na lang pabayaan. "Oo," sagot niya sa wakas. Tumango ang duwende. "Kung ganoon, makinig ka," sabi nito. "Ang bantay mo ay hindi lamang kalabaw. Si Bato ay tagapag-ingat, hindi lamang ng kayamanan, kundi ng balanse ng lupang ito." Napatingin si Renato kay Bato. "Kapag dumating ang panganib, huwag kang matakot. Sundan mo siya," dagdag ng duwende. Lumipas ang ilang araw na tila walang nangyari. Ngunit sa ikalimang gabi, habang ang baryo ay tahimik at natutulog, isang anino ang dahan-dahang gumalaw sa gilid ng bukirin ni Renato. Si Salveo. Dala niya ang isang maliit na sisidlan na may lamang maitim na likido. Sa kanyang leeg ay may mga anting-anting na gawa sa buto at kahoy. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa gitna ng bukirin, kung saan niya nararamdaman ang lakas na matagal na niyang hinahanap. "Hindi ako nagkamali," bulong niya. Lumuhod siya at ibinuhos ang laman ng sisidlan sa lupa. Agad na kumalat ang maitim na likido, parang usok na gumagapang sa lupa. "Lumabas ka," utos niya. Unti-unting nagbago ang hangin. Ang mga dahon ay tumigil sa paggalaw. Ang mga kuliglig ay natahimik. At mula sa dilim, may sumagot. Hindi ito duwende. Hindi rin ito hayop. Ito ay isang anyong walang malinaw na hugis. Isang aninong tila buhay na tinawag ni Salveo mula sa kung saan. "Hanapin mo," sabi niya. "Hanapin mo ang nakabaon." Sa gitna ng bukirin, si Bato ay biglang napalingon. Ang kanyang mga mata ay muling nagliwanag. Sa loob ng bahay, nagising si Renato. Tila may tumawag sa kanya sa panaginip. Agad siyang tumayo at lumabas. At doon niya nakita, sa gitna ng kanyang sakahan, may kakaibang usok na gumagapang sa lupa. At sa harap nito, isang lalaking hindi niya kilala. "Simula na!" bulong niya sa sarili. Sa likod niya, si Bato ay tumayo. Hindi na bilang isang payat na kalabaw, kundi bilang isang tunay na tagapagbantay. At sa gabing iyon, unang nasilayan ni Renato ang panganib na maaaring magbago sa lahat. Ang katahimikan ng kanyang buhay ay tuluyan ng nabasag. At ang lihim na matagal niyang pinangangalagaan ay nasa bingit ng pagkakabunyag. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, ang bukirin ni Renato ay tila nagbago ng anyo. Ang hangin ay mabigat at ang katahimikan ay hindi na payapa kundi nagbabadya ng panganib. Nakatayo si Renato sa gilid ng kanyang lupain habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa lalaking nasa gitna ng bukid, si Salveo. Sa paligid nito ay gumagapang ang maitim na usok na tila may sariling buhay. Unti-unting hinahalukay ang lupa na parang naghahanap ng isang bagay. "Ano ang ginagawa mo sa lupa ko?" malakas na tanong ni Renato. Dahan-dahang lumingon si Salveo. Hindi ito nagulat, bagkus ay ngumiti pa. "Sa wakas, lumabas ka rin," sabi niya. "Ikaw pala ang may-ari ng kayamanang ito. Nandito ka para magnakaw," maring sagot ni Renato. "Hindi magnakaw," kontra ni Salveo. "Kunin ang dapat ay para sa akin." Napakunot ang noo ni Renato. "Hindi sa iyo ang lupaing ito." Ngunit hindi na sumagot si Salveo. Sa halip, itinaas niya ang kanyang kamay at ang maitim na usok ay biglang kumapal na ganyong parang mga kamay na patuloy na humuhukay sa lupa. Sa sandaling iyon, sumulong si Bato. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat ngunit tiyak. Sa bawat pagtapak niya sa lupa, tila may enerhiyang sumasabay, parang ang mismong bukirin
ay sumusuporta sa kanya. Napatingin si Salveo. Kaya pala, bulong niya. Hindi lang lupa ang may bantay. Huminto si Bato sa pagitan ni Renato at ng maitim na usok. Ang kanyang mga mata ay nagningning at ang kanyang katawan ay tila nag-iba. Hindi sa pisikal na anyo, kundi sa presensya. Ang dating payat na kalabaw ay tila naging mas mabigat ang aura, mas matatag, mas makapangyarihan. Isang tagapagbantay, sambit ni Salveo, pero hindi sapat. Sa isang mabilis na galaw, iniunat niya ang kanyang kamay at ang maitim na usok ay sumugod kay Bato, parang alon ng dilim na gustong lunurin ang lahat ng nasa harapan nito. Ngunit hindi umurong si Bato. Sa halip, umatungal ito. Isang malalim na tunog na hindi lamang maririnig, kundi mararamdaman. Sa sandaling iyon, ang lupa ay bahagyang umuga. At mula sa ilalim nito, may liwanag na sumabog. Mapusyaw na berde, katulad ng liwanag na unang nakita ni Renato noong gabi na nakilala niya ang duwende. Tinamaan ng liwanag ang maitim na usok. At sa isang iglap, umatras ito. Napatras din si Salveo, tila nasaktan. Hindi ito ordinaryo. Bulong niya. Sa likuran ni Renato, muling nagpakita ang duwende. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito maliit at tila mahina. Ang kanyang anyo ay mas malinaw at ang kanyang presensya ay ramdam sa buong paligid. Hindi mo dapat pinasok ang lupang ito, maring sabi ng duwende. Ngumisi si Salveo. Walang lupang hindi maaaring pasukin ng may sapat na lakas. Ngunit may lupang hindi kailanman magpapasakop, sagot ng duwende. Sa sandaling iyon, muling sumugod ang maitim na usok, ngunit ngayon ay mas agresibo, mas mabilis. Bato! Sigaw ni Renato. Agad na kumilos ang kalabaw. Sumalubong ito sa usok at sa bawat bangga, tila naglalaban ang liwanag at dilim. Ang lupa ay patuloy na umuuga at ang hangin ay umiikot sa paligid nila. Hindi makapaniwala si Renato sa kanyang nasasaksihan. Ang payat na kalabaw na pinagtatawanan ng lahat, ngayon ay lumalaban-laban sa isang puwersang hindi niya maintindihan. Ngunit napansin niya rin, unti-unting nangihina si Bato. Sa bawat sagupaan, tila may kapalit ang lakas nito. Napatingin siya sa duwende. Ano ang nangyayari? Ang lakas ng tagapagbantay ay konektado sa lupa, sagot nito. At ang taong iyon, sinusubukang sirain ang balanse. Napatingin si Renato kay Salveo na patuloy na kinokontrol ang maitim na usok. Ano ang magagawa ko? Tanong niya. Tumitig ang duwende sa kanya. Ikaw ang pinili ng lupa. Hindi sapat ang bantay kung wala ang tagapag-ingat. Hindi agad nakaimik si Renato. Ngunit nang makita niya si Bato, nahihirapan, ngunit patuloy na lumalaban, may kung anong nagbago sa kanyang loob. Hindi na siya ang tahimik na magsasaka na umiiwas sa gulo. Humakbang siya pasulong. Hindi mo ito kukunin, matatag niyang sabi. Napatingin si Salveo sa kanya, bahagyang nagulat. At paano mo ako pipigilan? Tanong nito. Hindi sumagot si Renato. Sa halip, lumuhod siya at ipinatong ang kanyang kamay sa lupa. Sa una, walang nangyari. Ngunit ilang sandali, naramdaman niya ang init. Ang parehong init na unang naramdaman niya nang hawakan niya si Bato. At mula sa kanyang palad, kumalat ang liwanag sa lupa. Unti-unti, ang buong bukirin ay nagliwanag. Parang muling nagising ang lakas na matagal nang natutulog. Napaatras si Salveo. Ano ito? Bulong niya. Ngumiti ang duwende. Ngayon mo lang nakikita ang tunay na tagapag-ingat. Sa gitna ng liwanag, muling sumigla si Bato. At sa isang malakas na pag-atake, tinabig nito ang maitim na usok palayo.
Napaatras si Salveo, halos matumba. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Sa kanyang mga mata ay hindi pa nawawala ang pagnanasa. Hindi ito ang huli, mariin niyang sabi bago tuluyang umatras sa dilim. Unti-unting nawala ang maitim na usok. At muling bumalik ang katahimikan sa bukirin. Napaupo si Renato, hinihingal. Lumapit si Bato sa kanya, tahimik na parang nagbabantay pa rin. At sa kanyang tabi, ang duwende ay muling naging maliit. Ngunit ang kanyang mga mata ay seryoso pa rin. Simula pa lamang ito, sabi nito. Napatingin si Renato sa madilim na paligid. Alam niyang tama ang duwende. Ang unang sagupaan ay natapos. Ngunit ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Matapos ang gabing iyon, hindi na muling naging payapa ang isipan ni Renato. Bagamat tila bumalik sa normal ang lahat, ang tahimik na bukirin, ang maamong hangin, at ang simpleng araw-araw na gawain, may bakas na iniwan ang unang sagupaan na hindi na mabubura. Tuwing titingnan niya ang lupa, naaalala niya ang liwanag na sumibol mula rito. Tuwing hahawakan niya si Bato, nararamdaman niya ang lakas na hindi niya may paliwanag. At sa bawat gabi, hinihintay niya ang muling paglitaw ng panganib. Isang madaling araw, habang ang hamog ay nakadapo pa sa mga dahon at ang araw ay hindi pa sumisilip sa silangan, nagising si Renato sa isang kakaibang panaginip. Sa panaginip, siya ay nakatayo sa gitna ng kanyang bukirin, ngunit hindi ito ang bukirin na kanyang nakasanayan. Ang lupa ay kumikislap, ang hangin ay parang buhay. At sa paligid niya ay may mga aninong gumagalaw sa ilalim ng lupa. At sa kanyang harapan, ang duwende, ngunit hindi na maliit. Ito ay mas matangkad, mas malinaw ang anyo, at tila mas sinauna ang aura. Panahon na upang matuto ka, sabi nito. Pagkagising niya, mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi nagtagal, nagpakita nga ang duwende, tulad ng nasa panaginip niya. Hindi ka na maaaring manatiling walang alam, sabi nito. Tahimik na nakinig si Renato. Ang lupang ito ay hindi basta lupa, paliwanag ng duwende. Ito ay bahagi ng isang sinaunang puwersa, isang kayamanang hindi lamang ginto ang laman, kundi lakas na nagmumula sa kalikasan mismo. Napatingin si Renato sa kanyang paligid. Ang sisidlang nakita mo, dagdag ng duwende, ay isang susi. Ngunit ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakapaloob doon, nasa iyo. Sa akin? Nagtatakang tanong ni Renato. Tumango ang duwende. Ikaw ang piniling tagapag-ingat. At bilang tagapag-ingat, may kakayahan kang makipag-ugnayan sa lupa. Hindi agad nakaimik si Renato. Paano ko gagawin iyon? Tanong niya. Hindi sa lakas ng katawan, sagot ng duwende, kundi sa katahimikan ng isip at katapatan ng puso. Dinala siya ng duwende sa gitna ng bukirin, sa lugar kung saan unang lumitaw ang kayamanan. Narito ang pinagmumulan, sabi nito. Lumuhod si Renato, tulad ng ginawa niya noong gabing nakaraan. Isara mo ang iyong mga mata, utos ng duwende, at pakinggan mo. Sumunod siya. Sa una, wala siyang narinig kundi ang sarili niyang paghinga. Ngunit unti-unti, may kung anong lumitaw. Isang mahina ngunit malinaw na ritmo, parang tibok ng puso, ngunit hindi sa kanyang dibdib, kundi sa ilalim ng lupa. Ramdam mo ba? Tanong ng duwende. Oo, bulong ni Renato. Iyan ang buhay ng lupa, sabi nito. At mula ngayon, matututo kang makinig dito. Lumipas ang mga araw at araw-araw ay sinasanay ng duwende si Renato. Tinuruan siya kung paano maramdaman ang pagbabago ng lupa, kung kailan ito uhaw, kung kailan ito handang magbigay ng ani. Tinuruan din siya kung paano gamitin ang lakas na iyon, hindi para sa kapangyarihan, kundi para sa pangangalaga.
Unti-unting natutunan ni Renato ang isang bagay na hindi kayang gawin ng ibang magsasaka. Hindi na niya kailangang hulaan kung kailan magtatanim. Hindi na niya kailangang mangamba kung magkakaroon ng tagtuyot. Dahil ang lupa mismo ang nagsasabi sa kanya. Ngunit habang siya ay natututo, may isa ring bagay na lumalakas. Ang kanyang koneksyon kay bato. Isang gabi, habang magkasama sila sa bukirin, inilapit ni Renato ang kanyang kamay sa ulo ng kalabaw. Sa sandaling iyon, may kakaibang nangyari. Hindi lamang init ang kanyang naramdaman, kundi mga larawan, mga alaala, mga imahe ng lupang ito noong unang panahon. Mga taong hindi niya kilala, mga nilalang na hindi niya pa nakikita, at ang kayamanang matagal nang nakatago. Bigla siyang napaatras. "Ano yon?" hingal niyang tanong. "Ang alaala ng lupang ito," sagot ng duwende na biglang lumitaw. At si Bato ang tagapagdala ng mga iyon. Napatingin si Renato kay Bato. "Ibig sabihin, hindi lang siya bantay?" "Hindi," sagot ng duwende. "Siya ang tulay sa pagitan mo at ng lihim ng lupa." Tahimik si Renato. Ngayon niya lubos na naunawaan ang bigat ng kanyang tungkulin. Hindi lamang niya pinangangalagaan ang kayamanan. Pinangangalagaan niya ang isang sinaunang lihim. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkatuto, may isang bagay na hindi niya malimutan. Ang mga mata ni Salveo bago ito umatras. Alam niyang hindi pa tapos ang lahat. At sa malayo, sa loob ng madilim na kagubatan, si Salveo ay hindi natutulog. Sa kanyang harapan ay isang mas malaking sisidlan, puno ng mas madilim na likido. At sa kanyang paligid ay mga aninong mas malinaw na ngayon, mga nilalang na hindi niya lamang tinatawag kundi unti-unti nang sumusunod sa kanya. Kung hindi sapat ang una, bulong niya, dadagdagan ko pa. Sa kanyang mga mata ay nagliliyab ang matinding pagnanasa. Hindi na lamang ito tungkol sa kayamanan. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. At sa susunod na pagharap nila, hindi na siya basta aatras. Habang patuloy na lumalalim ang kaalaman ni Renato sa lihim ng kanyang lupain, kasabay din nito ang pagbigat ng kanyang dinadala. Hindi lamang niya pinapasa ng biyaya, kundi pati ang responsibilidad na kaakibat nito. Sa mga sumunod na linggo, lalong sumagana ang kanyang ani. Ang kanyang bukirin ay naging halimbawa sa buong baryo. Maging ang mga magsasakang dating nangungutya sa kanya ay nagsimulang lumapit. "Renato, paano mo napalago ang lupa mo? Pwede bang matuto sa'yo? May pataba ka bang ginagamit na hindi namin alam?" Sa bawat tanong, simple lamang ang kanyang sagot. Alagaan lang ang lupa at huwag abusuhin. Ngunit hindi iyon sapat para sa ilan. May mga taong hindi kontento sa simpleng sagot. May mga taong gustong malaman ang lihim, hindi para matuto, kundi para makuha. Isang hapon, lumapit si Mang Tino kay Renato habang ito ay nagpapahinga sa ilalim ng puno. "Renato," sabi niya, may halong pilit ng ngiti. "Matagal na kitang kilala. Alam kong hindi ka maramot." Tumingin si Renato sa kanya. "Ano po ang maitutulong ko?" "Gusto kong makipagkasundo," sabi ni Mang Tino. "Kung may sikreto ka man, pwede nating paghatian. Tutulungan kitang palakihin ang sakahan mo. Gagawin nating mas malawak, mas malaki ang kita." Tahimik si Renato. "Hindi ko kailangan ng kapalit," dagdag pa ni Mang Tino. "Sabihin mo lang kung ano ang ginagawa mo." Napatingin si Renato sa kanyang bukirin. Sa isip niya, madali sanang tanggapin ang alok. Mas malaking lupa, mas malaking kita, mas maginhawang buhay. Ngunit naalala niya ang sinabi ng duwende. Ang kayamanan ay hindi para sa pansariling kapritsyo. "Ipasensya niyo po, Mang Tino," mahinahon niyang sagot. "Wala po akong lihim na maibibigay." Nawala ang ngiti sa mukha ng matanda. "Talaga?" malamig niyang tanong.
Opo, sagot ni Renato. Tumango si Mang Tino, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbago. Hindi na ito puno ng pag-uusisa, kundi ng galit. Kung ganoon, sabi niya, huwag kang magtataka kung balang araw may ibang makakaalam. Umalis siya nang hindi na lumilingon. Naiwan si Renato, tahimik. Nang gabing iyon, muling nagpakita ang duwende. Sinubok ka, sabi nito. Tumango si Renato. At alam kong hindi iyon ang huli. Hindi nga, sagot ng duwende. Ang tunay na pagsubok ay hindi dumarating sa anyo ng takot, kundi sa anyo ng tukso. Napatingin si Renato sa lupa. Paano kung dumating ang araw na hindi ko kayanin? Tanong niya. Lumapit ang duwende at tumingin sa kanya ng diretsyo. Ang lakas ng isang tagapag-ingat ay hindi nasusukat sa kanyang kakayahan, sabi nito, kundi sa kanyang pagpili. Tahimik si Renato. Sa mga sumunod na araw, tila naging mas mabigat ang hangin sa baryo. May mga bulungan na muling kumalat, hindi na tungkol sa takot, kundi tungkol sa inggit. At sa likod ng mga bulungang iyon, si Mang Tino ay unti-unting lumalapit sa isang desisyong hindi na niya mababawi. Isang gabi, tahimik siyang nagtungo sa kagubatan. At doon, sa gitna ng dilim, may naghihintay sa kanya. Si Salveo. Alam kong babalik ka, sabi ng manghihilot, nakangiti. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Mang Tino. Gusto kong malaman ang lihim ni Renato, diretso niyang sabi. At handa akong tumulong. Tumaas ang kilay ni Salveo. At ano ang kapalit? Bahagi ng kayamanan, sagot ni Mang Tino. Ngumiti si Salveo, isang ngiting puno ng kasakiman. Hindi sapat ang bahagi, sabi niya. Kung sasama ka sa akin, wala nang balikan. Sandaling nag-alinlangan si Mang Tino. Ngunit sa isip niya, mas malakas ang inggit kaysa sa takot. Ako'y handa, sabi niya sa wakas. Sa sandaling iyon, iniabot ni Salveo ang isang maliit na anting-anting. Itim, malamig, at tila may sariling tibok. Ito ang magiging tanda ng iyong katapatan, sabi niya. Kinuha ito ni Mang Tino, at sa paghawak niya rito, may kakaibang lamig na dumaloy sa kanyang katawan. Parang may pumasok na hindi niya nakikita. Sa malayo, sa bukirin ni Renato, biglang napalingon si Bato. Ang kanyang mga mata ay muling nagliwanag. Sa loob ng bahay, nagising si Renato. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit ramdam niya, may nagbago. At ang pagbabago na iyon ay hindi magdadala ng kapayapaan. Ang baryo na dati tahimik ay unti-unti nang nababalot ng anino. At sa gitna nito, si Renato ay haharap sa isang pagsubok na hindi lamang susukat sa kanyang lakas, kundi sa kanyang puso. Hindi na muling naging payapa ang baryo matapos ang gabing yon. May kakaibang bigat sa hangin. Parang may paparating na unos na hindi nakikita ng mata ngunit nararamdaman ng puso. Maagang nagising si Renato kinabukasan. Hindi dahil sa tunog ng mga manok o liwanag ng araw, kundi sa isang matinding pakiramdam ng pagkabahala. Agad siyang lumabas ng bahay at nagtungo sa kanyang bukirin. Tahimik ang paligid. Ngunit hindi ito ang karaniwang katahimikan. Parang may nagmamasid. Bato. Mahina niyang tawag. Mula sa lilim ng puno, dahan-dahang lumapit ang kalabaw. Ngunit agad napansin ni Renato, iba ang kilos nito. Mas alerto, mas handa. May nararamdaman ka rin, hindi ba? Bulong niya. Hindi man makapagsalita si Bato, ang mga mata nito ay tila sumagot. Hindi nagtagal, nagpakita ang duwende. Dumating na ang pagbabago, sabi nito. Ano po ang nangyayari? Tanong ni Renato. Hindi na lamang si Salveo ang kalaban mo, sagot ng duwende. May kasama na siya. Agad na naalala ni Renato si Mang Tino. Hindi maaari.
mahina niyang sambit. Ang inggit ay madaling gawing pintuan, dagdag ng duwende. At may mga taong handang pumasok sa dilim para lamang makuha ang gusto nila. Napayuko si Renato. Hindi ko gustong mangyari ito, sabi niya. Ngunit nangyayari na, sagot ng duwende. Sa kabilang dako, sa loob ng kagubatan, si Salveo at Mang Tino ay nakatayo sa harap ng isang madilim na bilog na iginuhit sa lupa. Sa paligid nito ay may mga kakaibang simbolo at sa gitna ay ang maitim na sisidlan na mas malaki kaysa dati. Handa ka na ba? Tanong ni Salveo. Bahagyang nag-alinlangan si Mang Tino. Ngunit sa sandaling hinawakan niya ang anting-anting sa kanyang leeg, nawala ang kanyang pagdududa. Oo, matigas niyang sagot. Kung ganoon, sabi ni Salveo, oras na upang tuluyang basagin ang proteksyon ng lupang iyon. Ibinuhos niya ang laman ng sisidlan sa lupa. Sa pagkakataong ito, hindi lamang usok ang lumabas, kundi mga anyong tila anino. Mas malinaw, mas mabigat ang presensya, at tila may sariling galaw. Pumunta kayo, utos ni Salveo. Hanapin ang pinagmulan. At sabay-sabay na gumalaw ang mga ito patungo sa direksyon ng bukirin ni Renato. Sa parehong sandali, napaluhod si Renato sa gitna ng kanyang sakahan. Dumarating na sila, sabi ng duwende. Hindi ko sila hahayaang makapasok, sagot ni Renato. Hindi sapat ang lakas mo lamang, sabi ng duwende. Kailangan mong gamitin ang buong kapangyarihan ng lupa. Napatingin si Renato kay Bato. Tutulungan mo ba ako? Tanong niya. Tahimik na lumapit ang kalabaw at tumayo sa kanyang tabi. Simulan mo, sabi ng duwende. Dahan-dahang ipinatong ni Renato ang kanyang mga kamay sa lupa. Isinara niya ang kanyang mga mata at muling pinakinggan. Sa pagkakataong ito, mas malinaw na ang kanyang narinig, hindi lamang tibok ng lupa, kundi mga bulong nito. Isang tawag, isang paanyaya, at sa kanyang pagtugon, unti-unting nagliwanag ang buong bukirin. Ang lupa ay tila gumising. Ang mga ugat ng halaman ay kumilos sa ilalim. At ang hangin ay umikot sa paligid niya. Nang dumating ang mga aninong ipinadala ni Salveo, sinalubong sila ng liwanag. Nagbanggaan ng dalawang puwersa, dilim at liwanag. Sa gilid ng bukirin, lumitaw sina Salveo at Mang Tino. Hindi pa tapos, sigaw ni Salveo habang pinapalakas ang kanyang kapangyarihan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nag-iisa si Renato. Si Bato ay sumugod, mas mabilis, mas malakas kaysa dati. Sa bawat galaw nito, tila may lakas ng lupa na sumasabay. Ang mga anino ay isa-isang nawawala sa tuwing tinatamaan ng liwanag. Ngunit habang tumatagal, napansin ni Renato, lumalakas din ang kalaban. Hindi sila nauubos, bulong niya. Dahil may pinanggagalingan, sagot ng duwende. Kailangan mong pigilan ang ugat ng dilim. Napatingin si Renato kina Salveo at Mang Tino. Sa sandaling iyon, nakita niya ang mukha ni Mang Tino. Hindi na ito ang dating kilala niya. Ang mga mata nito ay tila nawalan ng sarili. Hindi siya ganito, mahina niyang sabi. Hindi pa huli ang lahat, sabi ng duwende. Ngunit kailangan mong piliin. Napapikit si Renato. Lalaban ba siya upang sirain ang kalaban? O susubukan niyang iligtas ang taong naligaw? Sa gitna ng kaguluhan, gumawa siya ng desisyon. Sa halip na umatake, itinuon niya ang kanyang lakas sa lupa. Hindi upang manakit, kundi upang linisin. Ang liwanag ay kumalat, hindi lamang laban sa mga anino, kundi patungo kay Mang Tino. Sa sandaling iyon, napahinto ang matanda. Ano ito? Bulong niya, tila nagigising mula sa isang bangungot. Bumalik ka, sigaw ni Renato. Hindi ito ang landas mo.
Napaatras si Mang Tino, hawak ang kanyang ulo. Ngunit si Salveo ay nagalit. "Mahina!" sigaw niya. "Kung hindi mo kaya, ako na ang tatapos." Mas lalo niyang pinalakas ang dilim. Ngunit sa pagkakataong ito, ang liwanag ni Renato ay hindi na umatras. Sa halip, lalo itong lumakas. At sa gitna ng banggaan ng dalawang puwersa, nagsimulang mabasag ang balanse. Ang lupa ay umuga. Ang hangin ay sumigaw. At ang buong bukirin ay naging sentro ng isang laban na magtatakda sa kapalaran ng lahat. Ngunit sa kabila ng kaguluhan, may isang bagay na malinaw. Ang tunay na lakas ni Renato ay hindi lamang nasa kanyang kapangyarihan, kundi nasa kanyang puso. At iyon ang sandata na hindi kayang talunin ng dilim. Ang buong bukirin ni Renato ay tila naging puso ng isang malakas na unos. Ang lupa ay patuloy na umuuga at ang liwanag at dilim ay nagbabanggaan na parang dalawang puwersang hindi maaaring magsama. Sa gitna nito, nakaluhod si Renato, ang kanyang mga palad ay nakadikit sa lupa. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon. Sa kanyang harapan, si Salveo ay tila nawawala na sa anyong tao. Ang kanyang mga mata ay naging itim na parang walang laman at ang kanyang katawan ay nababalutan ng maitim na usok na siya ring kanyang kinokontrol. "Hindi mo ako mapipigilan!" sigaw niya, ang boses ay tila hindi na lamang kanya. Ngunit hindi sumagot si Renato. Sa halip, mas lalo niyang pinatatag ang kanyang koneksyon sa lupa. Sa ilalim niya, ang tibok ng lupa ay mas lumakas. Parang isang dambuhalang puso na sabay-sabay tumitibok kasama ng kanya. Sa kanyang tabi, si bato ay patuloy na lumalaban. Sa bawat galaw nito, ang mga anino ay natatabig, ngunit hindi pa rin ito sapat upang tuluyang mapawi ang dilim. "Renato!" sigaw ng duwende. "Ngayon na ang oras!" Napadilat si Renato. "Anong oras?" tanong niya. Hingal. "Ang oras upang piliin kung ano ang mas mahalaga, ang kayamanan o ang balanse ng lupang ito." Napatingin si Renato sa ilalim ng kanyang mga kamay. Naalala niya ang kahon, ang mga barya, ang sisidlan. Ang lahat ng iyon ay naroon pa rin. Nakabaon, pinanggagalingan ng lakas na ginagamit niya ngayon. "Kung gagamitin mo ang buong lakas ng lupa," dagdag ng duwende, "maaaring mawala ang kayamanan, ngunit maililigtas mo ang lahat." Natahimik si Renato. Sa sandaling iyon, tila bumagal ang lahat. Narinig niya ang hangin. Narinig niya ang tibok ng lupa. At naramdaman niya ang presensya ni Bato. Matatag, tapat, at walang pag-aalinlangan. "Hindi ko pinili ang kayamanang ito," mahina niyang sabi. "Pero pinili ko ang lupang ito." Itinaas niya ang kanyang ulo. "At hindi ko ito ipagpapalit sa kahit ano." Sa kanyang desisyon, muling sumiklab ang liwanag, mas maliwanag kaysa dati. Ang lupa ay tila sumagot sa kanyang paninindigan, at mula sa pinakailalim nito, may isang malakas na enerhiyang sumabog pa itaas. Tinamaan nito ang maitim na usok. Isa-isa ang mga anino ay naglaho, parang usok na tinangay ng hangin. Napaatras si Salveo, sumigaw sa sakit. "Hindi!" sigaw niya. Ngunit hindi na niya mapigilan. Ang lakas na kanyang ginamit ay unti-unting bumabalik sa kanya, ngunit hindi bilang kapangyarihan, kundi bilang kaparusahan. Ang maitim na usok na bumabalot sa kanya ay nagsimulang maghiwa-hiwalay, parang nawawala ang kontrol. Hindi ito maaaring mangyari. Bulong niya. Sa kanyang tabi, si Mang Tino ay tuluyang bumagsak sa lupa, tila nawalan ng lakas. Ang anting-anting sa kanyang leeg ay nabasag. At sa sandaling iyon, bumalik ang kanyang sarili. "Ano? Ang ginawa ko?"
Mahina niyang sabi, puno ng pagsisisi. Sa gitna ng liwanag, si Renato ay nanatiling nakaluhod. Ngunit ngayon ay may kapayapaan sa kanyang mukha. Unti-unting tumahimik ang paligid. Ang hangin ay humupa. Ang lupa ay tumigil sa pag-uga. At ang liwanag ay dahan-dahang nawala na parang nagpaalam. Sa lugar kung saan nakabaon ang kayamanan, ang lupa ay muling naging payapa. Ngunit may kakaiba. Naramdaman ni Renato. Wala na ang dating lakas. Napatingin siya sa duwende. Wala na po ba? Tanong niya. Tahimik na tumango ang duwende. Ang kayamanan ay bumalik sa pinagmulan, sabi nito. Ngunit ang balanse ay naibalik. Hindi agad nakaimik si Renato. Ngunit sa halip na panghihinayang, isang kakaibang gaan ang kanyang naramdaman. Parang may tinanggal na bigat sa kanyang dibdib. Sa kanyang tabi, si Bato ay lumapit at marahang idinikit ang ulo sa kanya. Tahimik, matatag, tulad ng dati. Sa malayo, si Salveo ay nakaluhod. Hindi na siya ang makapangyarihang taong nakita nila kanina. Ang kanyang katawan ay tila ng hina at ang kanyang mga mata ay bumalik sa normal. Natalo siya. Hindi sa lakas, kundi sa isang bagay na hindi niya kailanman naunawaan. Sa gitna ng bukirin, ang araw ay unti-unting sumisikat. At sa unang liwanag nito, isang bagong simula ang sumilang. Ngunit ang tanong, ano ang mangyayari sa isang magsasaka na nawalan ng kayamanan, ngunit napanatili ang kanyang puso? Sumikat ang araw sa baryo na tila ba walang nangyaring kaguluhan noong nakaraang gabi. Ang hangin ay sariwa, ang mga ibon ay muling umaawit at ang bukirin ni Renato ay muling tahimik, ngunit hindi na katulad ng dati. Nakatayo si Renato sa gitna ng kanyang lupain. Pinagmamasdan ang lupa na minsang naging pinagmulan ng mahiwagang kayamanan. Ngayon, ito'y tila ordinaryo na lamang. Walang liwanag, walang kakaibang enerhiya. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi ito basta pagkawala. Ito ay isang pagpili. Lumapit si Bato sa kanyang tabi. Payat pa rin ito, tulad ng unang araw na nakita niya ito. Ngunit sa mata ni Renato, hindi na ito kailanman magiging isang kahinaan. Ito ay naging kanyang kasama, kanyang kaibigan, at higit sa lahat, isang tagapagbantay na tumupad sa kanyang tungkulin. Salamat, mahina niyang sabi habang hinahaplos ang ulo nito. Sa likuran niya, muling nagpakita ang duwende. Maliit na muli, ngunit may kakaibang kapayapaan sa mukha. Nagawa mo, sabi nito. Hindi agad sumagot si Renato. Hindi ko alam kung tama ang ginawa ko, amin niya, na wala ang kayamanan. Ngumiti ang duwende. Sigurado ka bang nawala? Tanong nito. Napatingin si Renato sa kanyang paligid. Sa malayo, ang kanyang mga pananim ay patuloy na tumutubo. Hindi na kasing bilis tulad ng dati, ngunit sapat upang mabuhay siya. Ang lupa ay nananatiling mataba at ang kanyang puso ay magaan. Ang tunay na kayamanan, paliwanag ng duwende, ay hindi nasusukat sa dami ng ginto. Ito ay nasusukat sa kung ano ang pinili mong ipaglaban. Tahimik si Renato. At sa pagkakataong iyon, naunawaan niya. Ang kayamanan ay hindi kailanman nawala. Nagbago lamang ito ng anyo. Sa mga sumunod na araw, kumalat ang balita sa baryo. Hindi na tungkol sa mahiwagang bukirin, kundi tungkol sa kabutihan ni Renato. Maraming magsasaka ang lumapit sa kanya. Hindi na upang alamin ang kanyang lihim, kundi upang humingi ng payo. At sa halip na itago ang kanyang kaalaman, tinulungan niya sila. Tinuruan niya kung paano alagaan ang lupa, kung paano magtiyaga, kung paano maghintay. Unti-unting umunlad ang buong baryo. Hindi dahil sa mahika,
kundi dahil sa pagkakaisa. Si Mang Tino, na minsang naligaw, ay lumapit kay Renato isang hapon. "Renato," mahina niyang sabi, puno ng hiya. "Patawarin mo ako." Tumingin si Renato sa kanya. "At salamat," dagdag pa ng matanda, "dahil hindi mo ako hinayaang tuluyang maligaw." Ngumiti si Renato. "Hindi pa huli ang lahat," sabi niya. Mula noon, si Mang Tino ay naging isa sa kanyang mga katuwang sa bukid. Hindi bilang kalaban, kundi bilang kaibigan. Samantala, si Salveo ay hindi na muling nakita sa baryo. May mga nagsasabing umalis siya. May iba namang nagsasabing nawala siya sa kagubatan. Ngunit para kay Renato, hindi na mahalaga iyon. Dahil ang tunay na laban ay natapos na. Isang gabi, habang siya ay nakaupo sa gilid ng kanyang bukirin, muling nagpakita ang duwende sa huling pagkakataon. "Oras na upang magpaalam," sabi nito. Napatingin si Renato. "Hindi na po ba kayo babalik?" Umiling ang duwende. "Natapos na ang aking tungkulin," sagot nito. "Ang loop nito ay ligtas na." Saglit na natahimik si Renato. "Maraming salamat," sabi niya. Ngumiti ang duwende. "At ikaw," sabi nito, "ay patuloy na magiging tagapag-ingat, hindi ng kayamanan, kundi ng kabutihan." Unti-unti itong naglaho sa hangin, parang liwanag na nagiging alaala. Naiwan si Renato, nakatingin sa kanyang lupain. Tahimik, ngunit buo. Sa kanyang tabi, si Bato ay nakahiga, payapa. At sa ilalim ng bituin, ang bukirin ni Renato ay hindi na lamang isang lugar ng ani, kundi isang tahanan ng mga aral na hindi kailanman mawawala. Sa paglipas ng panahon, ang kanyang kwento ay naging alamat sa baryo, hindi bilang kwento ng kayamanan, kundi bilang kwento ng isang magsasaka na pinili ang tama. At sa kanyang simpleng buhay, natagpuan niya ang isang bagay na higit pa sa ginto, ang tunay na kayamanan ng puso. Wakas,